because they have the sustainability coming from a healer that they can possibly have. Plus yung fact na malakas talaga yung hero damage per second. So mas malakas yung, kumbaga, pang zone din. Kasi nga naman kapag na-poke ka ng kalaban mo, medyo ma-awkwardan kang lumapit ulit. And grabe nga ang poke na pwede nating makita muli kay Yue na I would say Game 1 ay isa siya sa mga naging pinakamalaking rason kung Yes. bakit nanalo sa mga objective fights ang Blacklist International. Ano kaya magiging sagot ng Minana Evos dito? Sinubukan nilang sagutin with a healer na isa sa mga specialties, ika nga, ni Miles AR. Kailangan lang talaga maging mabilis kasi yung favor pa nung ano, yung Yes. sa may roam boots, parang hindi mo masyado pangaramdam yung Florina as early as possible kung hindi pa nakamax. Ito pa lang kung babalikan natin, sabi natin maganda yung naging performance ni Yue. And ang isa sa tututukan naman ngayon for Minana Evos is yung mga previous games sila na nanalo sila. Ang taas ng winning percentage pagkagamit ni Doming is yung Claude. Kasi Yes. meron silang variety na biglang magsi-split push. Oo. And grabe yung performance talaga ni Doming, no, kapag Claude, hindi siya masyadong nagti-team fight until kailangan na niyang sumama sa team fight. Sobrang nagpapa-farm lang talaga siya, kagaya ng ginagawa niya ngayon. Tapos, hindi siya nakikipagbalagbagan agad ng early stage of the game pa lang. 3-man rotation mula sa Minana Evos. Talagang ayaw nilang bigyan ng chance si Oheb dito na i-dominate si Doming. Tignan natin ating emblem build. Mas madaming agility ngayon for the side of Minana Evos. Meanwhile, bago to walang nag-agility para sa side ng Blacklist. Firmness talaga yung gusto nilang gawin. Kasi nga naman, kung extended team fight lang din naman ang paglalabanan, hindi nyo kailangan masyado ng movement speed. Kailangan nyo lang maging makunat. Kayo nang bahala dun sa harapan. O, parang okay na sila dun sa wilderness kasi dun naman lang usually yung team fight, di ba? yes. So parang hindi sila more on na ganking. So kaabang-abang kung paano magiging difference para dito sa ating dalawang players. At totoo yung sinabi ni Wumi na parang ayaw talagang bigyan ng chance si Oheb na dominate doon sa top lane. Ito naman, tatlong tao agad ang nandoon sa may bandang itaas. Pero kung titignan ng ating top 3 career most pick para kay Edward, Bene pa rin talaga. 46 games on Benedetta na sa ngayon ay bumabalik sa mga XP lane pool natin. No? Pero usually parang second or third choice pa kapag na-ban out na ang mga meta. Malapit na lumabas ang pinakaunang pagong ng larong ito at mukhang mauuna sa pwesto si Sensui. Oo, meron na agad taga-sipat para sa ng Blacklist International. Although level 4 na parehas ng ating mga post-4 for both games, or for both teams. Pero nga lang si Renny J dito halos wala na buhay. Sakto! Decimate para kay Case and AR, so walang taga-set play para sa side ng Blacklist. Nagdabog. Habang meron naman dito Ton, pero penalty zone walang tatamaan doon. Blacklist International, ito na yata ka ng chance. Famous fighter para kay Lord JMAR. Habang Setsui naman makakakuha ng turtle. Hindi pa na-boss sa team fight. So AR makaka-solo kill sa may top lane. Paano nangyari yon? Oheb going down, a solo kill on the side of Doming. Kanina nung first series, ilang beses nating nabanggit na ito yung isa sa mga kasalanan kapag gold laner ka. Hindi ka dapat na solo kill. Oo, kasi nagiging mahirap talaga. And considering na Blacklist International pa yung nakakuha ng turtle objectives, meaning nagkaroon ng extra shield si Oheb noong nakikipagbalagbagan siya kay Doming. Kaya lang, grabe kasi talaga mampoke si Doming AR in his Claude. No, ito yung mga isa sa mga specialties ika nga ni Doming. At isa rin sa mga, sabihin na natin kahit na nerf na hero ay talagang nakakalusot pa rin in compositions like this one. Tsaka parang hindi mo kasi ma-nerf yung player eh. Tsaka si Doming dito, pansin ko sa kanya, talagang sagad yung BMI. Yung parang konting-konti na lang, pag medyo pasmado hindi makakapag-BMI out. Mga ganong moment. No. And naalala ko din lang, no, parang yung MSC Championship Kelra na nag-upload din. Talagang sulit na sulit ang BMI. At Minana Evo, sulit na sulit ang kanilang emote. Dahil mas madami pang emote kesa sa kill ang larong ito. Laban na laban. Bawal muna kasi kailangan muna natin DHS. emoticon muna ang ating pwedeng gawin. Pero ito na naman sinasabi natin mga pokes para sa side ng Blacklist International. So may top lane, gagamit ng mga skills doon. Blazy Duet para kay Doming AR just to clear the minion wave at merong damage against Oheb. So walang casualty at wala ding masyadong nangyari. Sakit na agad. Parang bakit Paano yun? pagka ako'y nagkuklod, yan pa lang naman item ko, DHS pa lang. Baka yung bulaklak ng Florin. Alam mo, buti na lang hindi tayo yung naglalaro buti ng na lang. Claude. Buti sila. Kasi nga naman, ang ganda ng itemization. Tapos kung titignan natin, nag-Blazing Duet siya kay Oheb nung mag-isa na lang si Oheb. Ibig sabihin, hindi nahati yung bawas ng Blazing Duet. Tapos tinanggap talaga ni Oheb. At ang hirap nun kung tatangkihin mo yung buong Blazing Duet. Pero
Turtle muli ay sisimula ng Blacklist International. Mahihila ito ni Edward at Sensui pero nandyan sa may bandang gate ni Lord JM. Kaizen din nag-aabang lamang ng tiyempo para agawan ang Blacklist International. Kanina nagkakontrahan at unang na-kill si Rene J bago mag-third na team fight kaya medyo maingat ngayon ang Blacklist kung kailan sila unang papasok lang si AR dito sa mga pokes and so mag-deal ng damage. Habang si Edward naman gagamit na kanyang penalty zone. Bravest Fighter walang tatamaan doon at the Turtle mapupunta kay Lord JMAR at dediretso pa nga for the team fight. Rene J mag-flicker out. Edward ang kukuha lahat ng damage. Not enough nga lang para sa Minana at disengage for both teams. Lord JM, flicker stun, agaw ng Turtle. Ganun na pala maglabo-labo ngayon. Alam mo, kung papansinin natin, no, hindi man, kumbaga nagulat tayo dun sa pagkakakas niya ng Bravest Fighter. Bigla siya nag-flicker, tapos bigla niyang binagsak yung stun niya. Tapos nag-timing lang din naman na sobrang ikli na ng buhay ng Turtle kaya siya yung nakakuha nun. Parang ano yan, malasandali. Oo. Akin yan. Oo. Akala ko nga ang gusto niyang patayin doon si Sensui pero sinay ko tayo eh. Yes. Kumbaga parang anong si Sensui, mas gusto ko yung Turtle. It's all part of the plan. Kala nyo ito play ko, no? Hindi, ito. Huwag mong ipapaalam ang next move mo. Tama. Kaya din nag-trending yun, naloka din. Tinagalog. Oo. Totoo naman, di ba? Tama, Pag pinaalam tama, mo tama. yung next move mo, parang dapat di mo na lang sinabi. Tama. Hindi na nagme-make sense. Kasi pag sinabi mo, Di alam na nila yung next oo, move mo. kasi nalito ako bigla kahit Tagalog naman. But yan, 2-0 ating score. Pinanaibos ngayon ang lamang in terms of gold. But yan, pinaka-importante is kung paano magiging gold conversion. Yes. Para sa ating mga gold laners. Yung mga no-no na yan mamaya mararamdaman natin. Si Lord JMAR talagang hindi siya nagdadalawang Nagpapatumpik-tumpik isip. pa. Oo, May ulti, go. Kumbaga, pag nakita niya yung chance ay talagang pumapasok agad si Lord JM. Yeah. And right now, still 0-0-0 pero malaki ang ambag niya in terms of zoning out Blacklist International. Dahil dyan, no, may small gold lead na meron ng Minana Evos. And what's surprising to me is magsa 7 minutes na, 2 kills pa lang talaga Yes. ang ating nakikita in this game. And for a Martis game, parang medyo delikado yun Oo, mahirap talaga yun. Pero nag-blazing do it na lang din naman dito si Domeng. Oo, medyo wala pang damage. Pero ito yung sinasabi natin, dulong-dulo ng BMI. Kung Oo. kailan niya gagamitin or mag-out doon sa team fight. At para ma-force din na mag-react ang mga players ng Blacklist. Turtle already spawned. This is the last Turtle of the game. At si Sensui muli ang hihila nito. Laging nauuna ang Blacklist International sa objectives. Pero si Oo. Edward pinasok agad ni Lord JM. Oh, ito yung sinasabi natin, pag merong ultimate, diretso agad kay Lord JM. So walang masyadong Hinila. pang zone ngayon. So antay lang tayo kung ano nga gagawin ngayon ng Minana Evos. At si Edward nga yata talaga ang kanilang unang gustong bigyan. Habang yung Blacklist Reset. International diretso na dito. Lahat si Tapos. AR, you know what's Fury. Pero meron din bawi. Diretso, dalawa ang tumalon. Meron pa kasama doon na penalty zone. Habang si Sensui ay zone out dito. Si Kaizen AR Bang! flicker in mga and Sensui with that kill. At Oo. samahan mo pa nga dito lang si AR nandito na pero parang hindi na rin ipipilit ng Minana na mag-contest. So isang madali yata pero Oy! si Lord JMAR Oy! sa may main lane. Meron palang nagaganap. May- Turtle plus kill. Imagine mo yun, akala mo goal na. Yun yung binabatong ka ng bola, yung bolang binato ni Oheb, hindi pala yun yung kailangan mong panoorin. Grabe ang crucial na pagkakakas ng Astral Recall. Tapos nung sinipa nitong si Kiel1, itong si Lance AR, sobrang bumabakat na yung damage. Kasi nga naman, nakita nating nag-build na si Oheb ng Berserker's Fury. Oh, yung Berserker's Fury talagang, ito yung power spike item Yes, ng yes, isang Bruno, no? Sa sobrang totoo, napag-yes ka pa ng 3 beses. Ano pa ba yung sunod na item na inaabangan natin if Oheb ka? Pwede pa tayong makita mag-build ng... wala na kasi yung Scarlet Phantom eh. Pinalitan na. Ginawa ng Great Dragon Spear. Yan. Tapos, pwede pa din namang mag-build ng Wind of Nature. Ay, oo nga, actually Wind of Nature. Oo, yung Wind of Nature, pangontra din sa isang Blazing Duet, Yeah. no? Ito yung tipo na umiikot yung Claude, ang daming ginagawa, pati si Dexter bumabarel, pero ikaw kulay green. Nakalanting. Green pa yung kulay nun. Ng Wind of Nature. Yung mismong item, Ah. yung animation yung Puti. question mo. Oo. Kulay diba? puti. Pero sa may top lane natin, masakit na rin si Sensui, Uy, by ang the way. sakit! At napakasakit na ngayon ng mga pokes na sinasabi natin for Blacklist International now at 2K gold lead. At yung bola dito ni Oheb ay palang With babakat token. na may Wilson pag tumama. May ano? Wilson, Mikasa. Yung ano, yung Mga- mga tatak ng bola. Volleyball ball. Oh. Tama. Volleyball. Oo, tama. Sorry, Eto, hindi kasi ako sporty eh. Ang aking sports ay mixed martial arts. Yeah. Walang bola doon eh. Makakakita din tayo ng mixed martial arts later on.
dito kaya Lord JMAR. Oo, sana nga makakita tayo dahil kailangan ito ng Minana Evos if they want access to the backline. Dahil Yes. habang tumatagal ay sumasakit mas lalo si Yue. At ito na yun pahirap na ng pahirap pumasok sa backline ng Blacklist International. Definitely, ayun yung sinasabi natin. Kasi Oo. nga naman, naka-lightning truncheon plus arcane boot si Yue. So, meron siyang physical penetration, meron pang pag-proc ng lightning truncheon every time natatama yung kanyang mga skills against their enemies. Tapos meron pang meron pang vision. Yes. So ngayon, importante ang vision at damage na pwede ibigay ng Blacklist International, pero retribution talaga ang pinakababatay ng ating dalawang kupunan. So meron pang poke at meron pang stun. At si Sensui pa rin dito ang magiting natatayo para itry nakuhanin ang atensyon ng Lord. Meron pang ikot na gagawin at hahabol lang sila si AR sa kanilang positioning. Pero right on spot. Sakto kay Doming AR pero mabilis na din naman ang pagbalik ng buhay. Sakit na talaga ni Yue pero si Kaizen ata makakapag-Mortal Coil naman palayo pero Lord bumababa na ang HP. Pasok si Edward. Coil. Sino makakapag-secure ng Lord? It's going to be Sensui! At meron pa nga dito pag setup play para sa Blacklist International, pero sabi na kailangan natin maging kalmado dahil nakuha naman na natin ang pinaka-importante dito, which is the Lord. At yun lang talaga ang habol ng Blacklist. Lord at alis na agad. Reset na for both squads. This is a level 1 Lord, so kaya pa naman siguro tunawin ito ng Minana Evos. Definitely, kaya pa nilang tunawin. And ang ganda na ginagawa ni Doming AR na sinashove niya isang lane. This way, hindi magsasabay-sabay yung pagmarcha ng mga minion waves towards their minions. But ang sakit na kasi ng damage output Nawawala ni si Yue. Auntie, lumalabas si Vincent bigla. Pagka nagugulat. But yeah, masakit na talaga dito ang damage ni Yue, mga folks. Ayan, nararamdaman na Minana Evos. Kailangan nilang dumepensa. Ganon na agad ang naibibigay at middle mo ka makukuha pa nga nila. Alam mong masakit na yung yung Astral Recall kapag zino-zoom out na ng director Di na naka-zoom in. Tapos nung ibabato na, zino-zoom out. O, ganon kasakit. Ganong kasakit. At sobrang asintado pa dito ni Yue. Lord ngayon, bumamarcha na dito sa may bandang itaas. Doming dumedepensa. Ang sakit mo naman, boss! Oo, parang yung pangalan ngayon ni Yue, pag binaliktad mo, uy! Ay, ang sakit! Oo, ganon ang pagbasa nun. Makabagong pronunciation ng pangalan ni Yue. Iuy! Uy! Uy! Alam mo, feeling ko nasasabi ni Doming kay Yue, ang sakit mo na, boss. Kanina Aray! ka pa. Kaya parang paisa-isa, parang mala Beatrix nung kapanahunan nung napakasakit na damage niya. Pero papasok din Ang si sakit Sensui. talaga niyo, Pero yung mga hooks! At parang talaga si Doming AR nagigit na target nila. Target practice. Men, ewan ko bawal sa time zone to si Yue. Parang yung mga kailangan may tamaan, bawal talaga, ang sakit! Saktong-sakto, meron din tinamaan ng penalty zone para lang ma-zone out makuha. Pero may bawi dito Minana, meron sila setup play na gagawin. Pero not enough damage para sa kanila. Habang si Rene J, meron din rin spare stomp. Buhay! Naku po si Ohe, may buhay pa rin. Kaysa na mamamatay. At isa pa nga sa kamay dito ni Yue. Grabe si Yue this game. Alam mo, okay yung effort ng Blacklist. Pero Yes. parang 50% ng ginawa nila sa siege na yun, si Yue yung nag-ambag. Parang billiards. Ayun, O parang billiards na nangyayari. Makikita natin Domi AR na try ang Ayun kanyang na. best para dumepensa. Ginamit ang Blazing Duet para sa kanya. Pero not enough yata ang damage. Walang minion wave kaya ng Blacklist. Pero tinulong at Sensui. Mabubuhay pa nga after securing a kill against Endable Domi yata. AR. Probably endable at lumabas na nga ang mga camera. Meron pang minion wave para sa the Blacklist. Pero tingnan natin kung madedepensahan. Daming Dire-diretso lang dito sa base ng Minana at pipilitin ng Kaysen AR na palikuin ang mga minion wave. 3v5 scenario. Sensui nakauko Si naman ng Oheb. isa. Pero si Oheb, sabi niya ayoko na gusto ko na tapusin to. Pati si Rene J, yun din ang gusto nila. Kailangan nilang padaanan minion wave sa may top lane pero pipilitin pa rin Minana Evos sa dumepesa. Haba, isa, dalawa, tatlo. It's gonna be a sweep for Blacklist International. At 3 puntos din ang nakuha ng